Balik na naman kayo sa serye natin, ang di nakikitang digmaan. There's no foreign snatching, Rortido Wishar, and Quarrenjan kala sa sitwasyon ng matinding tukso at nadapa ka, gustong-gusto ng kalaban na hulihin tayo sa patibong. Tapos kapag napasok tayo sa patibong, binabaltak niya ang mga utak natin dahil sinunod natin siya. Panalo siya sa dalawang paraan. Panalo siya sa ating pagkakasala. Panalo siya sa kanyang paghatol. At si Job and Saul sangang barek, bukan sin shape, ingunit hinila, hindi ila care slap paman Diyos. Itong punumoon, likura ba ng kwento ng buwan ates napakakabighani kapag duwarating ang Diyos sa kanya sa mabait na paraan, tulad ng isang ama sa anak. Karaniwang sinasabi niya, hey, maglakad tayo. Ipinapakita sa kanya ang universo. Ipinapakita sa kanya ang mga kababalaghan na ginawa niya. Karaniwang dinadala si Job sa isang lugar na tinatanggap iyon. Hindi ko kayang pasbuhin ng universo. Hindi ko nga maipapaliwanag ang universo. Kailangan kong matutunan na magtiwala na nasa isip ng Diyos ang aking kabutihan. Si Job ay napunta sa punto ng pagsuko. Nagsisi siya. Sabi niya, Panginoon, narinig kita sa aking tainga. Ngayon nakita kita ng aking sariling mga mata. May ganitong paglapit sa personal na relasyon. Walang higit pang pakikidigma kaysa sumuko ng personal. Way Hesu Greece, way fall. Ilay, par-share, bosta pananampalaya. Kabarsling sa Monday, nananawagan kami kay Jesus. Kapag ang mga tao ay tumayo upang sabihin, tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon, pinapatulog namin ang kampanang ito. Nagdiriwang kami, tinrain namin ang aming simbahan na ito ay isang walang higit na mahalaga kaysa sa pagdiriwang kay Jesus. Eisen na huwag farblig sa Diyos isang daw. Mag-isay po bibuaris ang alibughang anak, katay niyang pinatabang guya, magdiwang. Kwento ito ng pagtubos. Ang Job ay nakakapagod, mabilis humigit kumulang 80%, higit pa kung isama mo ang Kabanata 2 at 3, nakakapagod, pero pagdating mo sa dulo at tapos na, mapanumbalik siya sa Diyos muna. Yan lagi ang prioridad. Bertimowing sturmo din ang power obligasyon. Naskay po ito pabago sa Diyos. Di mo may hihiwalay ang iba pang bahagi ng iyong buhay mula sa pagbabago. Halimbawa, kung nilabag mo ang batas, maaari kang bumalik sa Diyos. Mapapatawad ka, pero baka makulong ka pa rin. Tadya sa buhay na may ito. And munong may balik ka sa Diyos, umarang maaksidente ka, na ikaw ang may kasalanan dahil lasing, o nakadroga ka, kaya may nasaktan, o namatay, o ikaw ang nasaktan. Mapapatawad ka ng Diyos, pero may kapalit pa rin yun. Ano yung isang pimpil? Well, si Job ay doon sa dalawang kwentong ito, o hindi talaga ang katapusan, ito ang katapusan ng bahaging ito. Ito ang simula ng bagong kwento ng pagtubos ngunit bibisitahin ng Diyos ang kanyang mga kaibigan. And gusto ko mo sinayin ang Sandy Warford. Ang kaaway, virtue ay the kanyang sense of quote. Hinagpes. Ang sa dagasyurit ng Diyos for sa kapatawaran sa waras para mapagtagumpay mo. Kaya gusto kong kunin mo kung ng Job kabanata. Patubod dalawa. Kaya ikaw matapos makaharap ng Job ang Diyos. Nagsisa siya. Siya inabalik sa dati. Hindi siya nagsis dahil sa kasalanan, kundi dahil siya ay nagsalita ng maling bagay tungkol sa Diyos, nag-isip o ng maling bagay. At siya ay nagkaroon ng bagong relasyon sa Panginoon at sa Diyos. To be is and began boy to pray so or ways kinalusing kuta. In kung sa 42, talata 7, pagkatapos masabi ng Panginoon ang mga bagay na ito kay Job, sinabi niya kay Eliphaz na Temanite, galit ako sa iyo. Hindi magandang bagay iyan. Hindi ito kailanman sinabi ng Diyos kay Job. Hindi niya kailanman sinabi, Job, galit ako. Kahit na sa 80% ng libro, iniisip ni Job na galit ang Diyos sa kanya. Naiintindihan ko iyon at sa mga pangyayari at sa mga kaibigan niya at sa kanyang asawa at malinaw na. Sa matinong pag-iisip, galit talaga sa iyo ang Diyos. Pero kasinungalingan yon. Pero siya ay naiinis. And in Stewart Pekan and now Eliphaz and in Dowan Dogo. Dahil hindi pa kagsalis na ni Seri no ko. Matod ng ganyan lingkod kong si Job. Kaya bawang magagandang bagay dito. Una hindi niya isinama si Elihu ang 6 na kabanata ng kanyang kayabangan. Mas masama pa siya kaysa sa iba. Hindi man lang siya binanggit ng Diyos. Hindi ito maganda. Isang bagay na may tuwid ng Diyos. Kahit galit pa ang Diyos sa iyo, ay kinikilala ka pa rin ito. Ibinabalik ka nito. Hindi niya man lang binanggit ang taong yon. Basta hindi niya binabanggit siya. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan, galit ako sa inyo, binigyan niyo ako ng maling representasyon. Delikado ito para sa mga tao na, alam mo, nung dumaan ang Hurricane Katrina sa New Orleans at kaagad ang mga TV preacher
ay nagsabi na ito'y parusa ng Diyos sa New Orleans. Masama bang lungsod ang New Orleans o mga parte nito? Oo. Amen. This says Begawa lungsod and Mulosurin lungsod Dames. Kung sisimulan na lang ng Diyos na burahin ang mga syudad dahil gising sila, kasalanan yon. Walang awa doon. Ngayon, pwede bang gamitin ng Diyos ito para linisin? Oo. Pero sabihin na hinahabol ng Diyos ang masasama, tulad ng si Ian ay nasa Cape Coral. Pero kung saan kami nakatira, Pine Island, Fort Myers Beach, Sanibel, Lee County, mas masama ba kami kaysa sa ibang syudad sa baybayin? Magandang lugar ito. May kasalanan kami, perso, hindi yan ito ulder kaimanis, ulders di kami na so. Gagatas kipon sorry. Niredeem na sa Diyos mula doon, kaya galit ang Diyos sa kanila dahil binigyan nila ng maling representasyon ng Diyos. Sinasabi nila ang mga bagay na hindi sinabi ng Diyos tungkol sa kung sino siya. Sa versikulo 8, sinabi niya, ngayon gusto ko na kumuha kayo ng 7 toro, 7 lalaking tupa, pumunta sa aking lingkod na si Job, mag-alay ng sinunog na handog para sa inyong mga sarili. For days wawanin siyan lanat sa Job, one turn ng Delphia. Kaya ang lingkod na si Job, mag-resell para sa inyo. May tiwala siya sa kanyang anak. Parang pareho lang nung simula. Napansin mo na ba ang anak ko, Satanas? Yeah. May kumpiyansa siya. Hindi ko alam kung kaya ko maging ganyan. Hindi ko alam kung sasabihin ng Diyos yon tungkol sa akin. Pumunta ka sa lingkod kong si Jamie. Mananalangin siya para sa iyo. Kapag pinahirapan mo ako, tulad ng kay Job, na paulit-ulit at sobrang bigat, gugustuhin kong sampalin ka, o Diyos ko. Hasiming lingkod na si Job ay mananalangin para sa inyo. Tananggapin ko ang kanyang panalangin at hindi ko kayo parurusahan ayon sa inyong kahibangan. Hindi ninyo sinabi sa akin, ito na ang pangalawang beses ang tama gaya ng aking lingkod na si Job. Magandang mga bagay ang sinabi ni Job kahit nagalit siya sa Diyos. At iinipis siya at hindi niya kaya ang katapatan. Ididibeng suway sumamaling paratang at pagpapakita ng sinungaling at pagkasarkastiko. Kaya isipin mo ito, ikaw si Job, nagkasala sila laban sa iyo, sinira ang iyong reputasyon, pinagtawanan ka, at ngayon nandito ka sa pwesto ng Diyos. Wala tayong kaibang oras na mas kawangis ng trono ng Diyos, kundi kapag may lumalapit sa atin na nagkasala sa atin, magsisi. Why can be the next, why can magsisi, and this nation na iwag-ayos sa kanila. Hindi ka pwedeng makipag-ayos sa isang hindi nagsisi. O hingipilit mong makipagkasundo sa taong hindi nagsisi. Mas lalo ka lang magkakaproblema. Ang pagpapatawad ay hindi pwedeng ipilit sa iyo ng kahit sino. So isang dagayos na pinili mong ibigay sa kanila. Hindi mo pwedeng tapusin ang argumento na hindi nyo pinagtatrabahuhan ang mga problema. Hindi nyo nare-resolba. Hindi mo pa pinapakita ang lungkot at pagsisisi. Hindi mo pwedeng bastang sabihin, hey, patawarin mo ako. Minsan kailangan kong tanungin ang asawa ko na, honey, ano bang kailangan mong marinig na sabihin ko? At ano nga bang sandali lang? Paano ko mapapawi ang sakit dito? Siguradong hindi sinabi ng Diyos sa mga taong to kung ano ang sasabihin. Ngunit sa kanilang mga aksyon ay nagdadala sila ng mga marangyang sakripisyo. Muli, nagsimula ang aklat ni Job sa isang sakripisyo. The desandotus of sing sakripisyo. And the gitni, in sakripisyong kinailangan buhatin ni Job na bring si Jesus. Deng angkla, awawan kainsan. So sa Job, way kumpiyansa daw may Diyos. And tingin ko, kanibigyan ka ng Diyos ng pabak na ganito, pimparks na di ang wartola siya sa iyo. War sage, kark, stotch, and dewan mo na. Kaya sa mga singshil, pumating sila ng mapagpakumbaba, na yung mapagpakumbaba sila. Pagbagan na sif, makpangihan na humarap sa iyo, at naniniwala ako ng buong puso ko na ito'y ang Panginoong Jesus bago pa siya nagkatawang tao, ngunit siya ang pagpapakita ng Diyos at sinabi niya, galit ako sa iyo. Hindi ako masaya. Hard college, in the college, paikwas sa taka ng Diyos na totoo. May mga pagkakataon na minahal ng Diyos ang mga kaibigang ito dahil sinusubukan niyang itama sila at ibalik sa tamang landas. Kaya naghahandog sila, pumupunta sila kay Job, si Eliphaz, versikulo Siyam, si Timanita, si Bildad, ang Suhita. Siyempre tandaan, siya ang pinakamaikling lalaki sa Biblia dahil siya ay Suhita lamang. Katatasan. Yeah. Anyway, si Bildad na Tiashu at si Zophar na taga Naamat ay ginawa ng sabi ng Panginoon sa kanila at tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Job. So ano ang ginagawa ni Job dito? Parang pare siya kung umasta. Siya ang pangit kong pare. Nabigo siya sa sarili niya. Nagkaroon na siya ng kanyang sariling mga laban. Kinailangan niya ang awa ng Diyos sa ibang paraan
Parang si Jesus ang ginagawa ni Job dito. Artificial ni Jesus sa krus. Nung sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tapos si Job na nagbibigay ng awa sa taong hindi karapat-dapat. Ngayon, kailangan mong maintindihan sa eksenang ito, itong tambakan ng dumi, nandun pa rin. Alam mo, tinanggal na ng Diyos lahat ng abo. Nagpakita na siya. Anong mangyayari kay Job? Binabalik ni Diyos ang lahat sa kanya. Pero sa tingin ko, sa mga oras na ito, may mga sugat pa rin siya. Hindi ito nakasulat, pero wala pa siyang lubos na kagalingan. Naghihintay pa ang Diyos sa kanya. It's respect. Si Satan Master sa buwan, huwag mong malaman. Helay mo na kortina. For piyang pubot kot, siya sagan na ito. And guys, bang may kamanang wais ng Diyos, ayaw ng kaaway na mawala sila bilang kanyang mga instrumento. Nawawala sila dito. Bumabalik sila sa Diyos, muling na ibabalik. Nagkakaroon ng panunumbalik. Nang sinimulan ko ang serye, pinag-usapan ko ang isang binata na pumupunta para makipagkita sa akin. And kinansela niya, while maningyesan literal na ang ginawa lamang ay itinaas ang kamay para magpaalam sa kanyang mga anak. At nagkaroon siya ng matinding sakit sa leeg at dinala sa ER. At ito'y naging wala namang sinasabi nilang seryoso. Alam ko na probability subdelium na pertempana. Ang kalaban ay nakapalibot sa eksena dito, parang sa buhay mo. And then, kiawbade do, and kwesere nagdudulot, and nasapulik wadaw. Dadala ito ng mga digmaan. Nagdulot ito ng pagkasira ng mga pamilya. Nagdudulot ito ng pagkasira ng mga simbahan, maliliit na grupo. Kapag ang mga tao ay nag-aakusa sa isa't isa, kapag ang mga tao ay nagkikimkim ng galit sa isa't isa, kapag ang mga tao ay nagsasalita ng masama, nasa teritoryo ka ng kaaway, gustong-gusto ng demonyo na maghasik ng alitan sa mga tao, ang mga tao ng Diyos. Kaligayahan niya makita ang mga simbahan nagtatalo. Bakit? Kasi hindi nila tinatalo sila. Nagtatalo sila sa isa't isa. Mas binibigyang halaga nila ang opinion ng iba. Alam mo, iyon ang anista ni Palaban. So it's sa sama ng loob. Pero sobrang hinanagit at ang gawain ng kalaban sa pagkakawatak-watak. Desay sa pamamagitan ng pagpapagaling, ng pagpapatawad. Kersoig say in Beni Job, ilignandad versikulo 10, here in this wawo palwin this Job, egberyo mo wabaw. Huling sinasgan ng Panginoon ni si Job, but sa lahat ng pagpapagaling, panunumbalik, maaring tumagal ito ng mga linggo at buwan upang may sa katuparan ito. Ngunit ang kapangyarihan ng pagpapagaling, pagtubos, panunumbalik ng Diyos at binigay sa kanya ng 2 beses na mas marami kaysa dati. At ito ay nagpapatuloy at ito ay hindi kapanipaniwala. So nalogated ang kaharian ng Diyos at ngunit kung si Job sa talata 10 ay hindi nagdasal si Job para sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya makakamit ang panunumbalik at kasaganaan. Mahahadlangan mo, literal, ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, ang panunumbalik ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggi. Birthday pero, ikaw ay magpapakain ng galit na parang nagbubuhos ng gasolina sa apoy. O, tingnan mo kung anong sinabi nila sa iyo. Naku, ilang beses na ba nilang sinabi yan sa iyo? O, at siya'y papasok sa iyo at gagana siya doon sa awa sa sarili at gagana siya doon sa kung gaano ka hindi patasyon at kung gaano sila kasama at kung gaano sila hindi karapat-dapat. And same o seriously, walagness at Kristiyano o wala kang kahit na walang nagkasala sa iyo. Pumili ka ng kahit sino sa mundo, sa TV, rockstar, movie star, politiko, kapitbahay, kahit sino na, alam mong wala kang nararamdaman na pag-ibig para sa kanila, kahit hindi naman sila may ginawa sa iyo, ipagdasal mo sila. Mawidi units ka. Bueno, sa job, sasali unit. Siya ay binibigyan ng pagkakataon na maging katulad ng Diyos. Maaari siya magdala ng paghihigante o maaari siya magdala ng awa. And siya ni hindi skalaring dia. Panaforda may siking kasing tulad ng Diyos. At sinasabing, Ama, pinapatawad kita. Palagi mo sila. Loando, aniga espiritual, bawor divan sa monig, wadi katagang sa espiritual na kaharian ng si Job, na yung pag-aalay ng dugo ay ginawa na kumakatawan kay Jesus. At nang sinabi ni Job, tinatawag ang Ama na pagpalain ang mga kaibigan ito. Parang may nangyaring lindol. Hindi nila ito naramdaman, pero ang mga demonyo mula sa impyerno ay pinalayas. Nabasag ang kadiliman. Kapag nagpatawad ka, mas maraming kapangyarihan ang nalalabas sa espiritual na mundo kaysa sa kahit anong panalangin na kaya mong sabihin. Yung dasal na, Ama, pinipili kong magpatawad. Kita ni Jesus yung sangwan sa Mateo 18, umungol sa 2 tao na may malaking utang na umapan ng isa. Lumapit siya sa taong pinagkakautangan niya. Nagmakaawa siya ng nagmakaawa. At sa wakas, pinatawad siya ng taong pinagkakautangan niya. Itong malaking utang, ang sangon nung pinatawad nitong napakalaking utang ay may kaunting utang na utang sa kanya ng ibang tao. Maliit na utang.
At pumasok ang taong ito at sinabing, hindi ko kayang bayaran. At sinabi ng isang tao na bayaran mo ako o maikukulong kita. At literal na sinakal ng tao ang isa at sinabing, ibigay mo sa akin ang utang mo. Inaus ni Jesus ang went sa pagsabing to sa Mateo 18, talata 32. Pagkatapos ay tinawag ng amo ang alipin. Ngayon ito ang alipin na pinatawad ng amo sa malaking halaga ng pera. Sabi niya, ikaw na masamang alipin, sinabi, tinanggal ko lahat ng utang mo dahil nakiusap ka, humingi ka ng awa, ibinigay ko sa iyo. Versikulo 33, di ba't dapat nagkaroon ka ng awa sa inyong kapwa alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo. Kaya ang motibasyon sa pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat ang tao, ito ay dahil ibinigay ito ng Diyos sa iyo. Awa. O ba'y pinadenggar niya ang awa, gusto niya ring ibigay mo ito sa iba. Walang mas matindi pang espiritual na labanan kaysa sa awa. Kay chest elas and spannerlo, elas and chinuatres, elas and chirmoy. Aris gamoy, dahil mabuti ng Diyos sa iyo. Hindi pantawad ka ng Diyos. Versikulo 34, ay sa galit. Yan, bingkabriya ang kanyang amo sa mga tagapagbilanggo upang pahirapan. Ang mga tagapagbilanggo na ito ay mga demonyo sa istoryang ito. Ito ay espiritual na labanan. Ang mga taong naglalakad sa kapaitan at tumatangging magpatawad ay gumagawa ng bilangguan para sa kanilang sarili. Sila ay nakakulong ng mga demonyong espiritu. Pwede itong pisikal na pagpapahirap, mental na pagpapahirap, relasyon. Sabi niya, ibigay mo siya sa mga tagabantay ng piitan upang pahirapan hanggang mabayaran niya lahat ng utang niya. Talata 35, ganito ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi ninyo patawarin mula sa puso ang inyong kapatid. Nang magdasal si Job para sa kanyang mga kaibigan, nagbago ang lahat. Worded, it's encouraging, and mingay kestus kinol, kung workestu, wan meses mo rin kinlalagdan ni Job ang Diyos. Said by the way, resing ko ng pagsamba. Ito ay Sam karulat sa bikabataw ng kuwasan, pinunit niya ang kanyang mga damit, bumagsak sa kanyang mukha, at nagsabi, pagpalain ang iyong pangalan. Ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nag-aalis. Sumamba si Job sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa sakripisyo na kumakatawan kay Jesus at sa pamamagitan ng pagsabi, bear respect and for na caterers samait. Kandinabo sa inu, and awang pumipig, honor is why ni kawa. Ibubuhos ang dagdag na biyaya sa iyo. O sabihin na lang natin, saan mo binibigyan ng access ang kalaban para pahirapan ka? Dahil meron kang malaking butas, war crane, and nagromo po wan sa ang guwas sa spanolob at kuwan ng pagpapatawad. At sa rublulo war na bit-bit mo set na bricks po nas bit-bit mo pa rin. And kiluring mo at tinyawan na uwag Charles Fong ano ang ginawa sa iyo ng tao na yon. Hindi ko sinasabing madali. Lahat. Hindi ko sinasabing madali ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay ang pagtanggap sa pagkamatay. Bibitawan mo ang karapatan sa paghihiganti at paghihiganti. Right? So, in nabors say, carried say, kang yearn of this. And stood, nasaktan ka. This say, can I say, work kay Jesus and nature. Watch, watch. Isa ka namang gawin ito na paulit-ulit para mas maging malalim, para masiguradong tapos na. Paminsan-minsan may mga tao, ipagdarasal ko sila para lang masigurado. Hindi mo pwedeng ipagdasal ang pagpapala sa taong kagalit mo. Hindi mo pwedeng ipagdasal ang pagpapala sa taong may hinanakit ka. Kaya kapag nagdasal ka ng pagpapala at sinabi mo sa iyong bibig, pinipili kong patawarin si ano, may paglabas sa espiritual na mundo, ito ay espiritual na digmaan. Grabe, parang pinapalayas mo, literal, ang kapangyarihan ng impyerno sa isip mo dahil tumututol kang sundin ang Panginoon. Kaya nagdasal si Job. Ngayon, hindi ko sasabihin na kung magpatawad ka ay mananalo ka sa loto o magiging okay ang lahat, pero magiging payapa ka sa Diyos. Matu siya sa'yo. O boy, bansal kung wala kanyan. Nasa kapayapaan ka sa Diyos at hintay mo ang kanyang pagbangon sa iyong buhay. Magdasal tayo. And but, wala more ni, wow manet, hindi mo tanungin ang Ama or sa iyong sarili ngayon sa grupong ito, ipakta mo sa akin kung sino ang kailangan kong patawarin. At baka alam mo na kung sino yon kahit hindi magdasal. At hilingin mo sa Diyos ang kanyang tulong, ang kanyang grasya. Tulungan mo siyang ipaalala sa iyo kung gaano kalaki ang ibinigay niyang awa sa iyo. Kargat bong iting magudyok sa iyo na piling parangalan ng Diyos, hindi ang tao. Hindi mo sinasabi na ang ginawa nila ay mabuti, masama, mabuti. Sinasabi mo lang, Diyos, pinipili ko
batay sa sakripisyo ni Jesus, pinipili kong patawarin sila at hingin sa iyo na pagpalain sila. So yes, varying sisteme o ilang tao yon at varying sisimulan mo ngayong gabi ang proseso na magpapatuloy ka sa paghilom. Panginoon, pagpalain mo ang kanilang oras ng pagbabahagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos.